almost called me. Did you bore your friends with stories like I have? 'Cause the last time we talked, didn't know how much to say. You said maybe we should talk less. It's more than not at all. I'm not saying I don't want this, I'm just terrified is all. Just like last year, andito ulit kami sa Gwangju. Ito pala yung dinner namin, and then may kasamang girlfriend, yung isang katrabaho ng asawa ko. 인원도 저기. 나 근데 다 먹었잖아. 우리 집거리 허진장 안 나. 다 먹었잖아. Hindi na nga makapag-antay si Sam ng kinabukasan, kaya nagaya na siya mag-swimming ngayon. Ayaw niya daw dito sa may bandang falls, kaya lumipat siya ng pwesto. Alam niyo ba na isa to sa pinakamalungkot kong vlog, and malalaman ngayon mamaya kung bakit. 어쩌라고 이거? 뭐가? 냄새 좋아? It's like a Candyman. Oi, cover your nose. Cover your nose. 하? 안 돼. 물 많이 써 여기. It's not for the baby. 원중아, your cup. 맞아. 맞아, 잘 써. Go. 앞으로. 앞으로. Walk. Nag-iinom sila doon. Ito yung kwarto namin ni Sam. Tapos, may ibon, kumot, tapos may lamesa at saka CR. And aircon. Maliit lang siya. Doon sila nagiinuman sa labas sa tapat namin. Sobrang sakit ng lalamunan ko and buti na lang binilhan ako ng gamot ni Opa.
May pasok kasi kanina si Sam sa school and sinundo muna namin siya bago kami pumunta dito. And papunta pa lang dyan, sumasakit na talaga yung lalamunan ko. Nung on the way pa lang kami dito, sinabihan ko ng asawa ko kasi parang sumisikip yung dibdib ko. Pero wala kami nabilihang gamot. Good morning. So maaga nga pala ako nagising kasi masama nga yung pakiramdam ko. Kaya kailangan ko ulit uminom ng gamot para maging okay yung katawan ko. So ayun nga, kagabi nilalagnat ako and buti na lang may gamot ako sa tabi. Namamaga talaga yung lalamunan ko and nahihirapan akong lumunok and makahinga. So, ganito pala yung pension na nakuha nila. Bali, itong sa amin, medyo ilalim siya ng bundok. Bali, dadaan muna kayo sa 2 bundok bago makapunta dito. Grabe, super lasing sila kagabi. Tignan nyo naman kung gaano kadami yung nainom nila. Chinek ko rin nga pala yung sinampay ko kung natuyo na kasi umambon kanina. Tapos pabalik sa kwarto, ito yung bumungad sa akin. Itong napaka-cute na bata na to. So cold. Meron pa siyang yelo sa loob. Ha? Ha? Bata? At ante. 사람 아직 없어. 알로키스 없어. 맞아. 좀 이따가. 사진도 없어. 왜 떼고? 여기 짜고 있어. 그 다음에 쪽이야. 방. 여기 자고 있어. 그 다음에 여기. 여기도 방 있어? 근데 우리 방 너무 커. 내 방이 너무 좋고? Their bang is small size. So, story time. Kagabi, nalasing yung asawa ko. And ayun nga, nagmaoy siya. And bigla na lang siyang nagyaya umuwi sa bahay. Ang dami niyang nainom kagabi kaya nag-decide ako na hindi talaga sumama sa kanya. Kaya ayun, lalo siyang nagalit dahil nga napahiya siya sa mga kaibigan niya na hindi ako sumama. Kaya ang ending, iniwan niya kami dito ni Sam. Dito sa may kalagitnaan ng bundok. Wala din kaming gamit and wala din kaming pagkain kasi lahat nasa kotse. Sumakto pa na may sakit ako and lagnat kaya mas tumobling hirap. Wala nga palang public transportation dito kasi nga nasa bundok kami. Kaya kailangan talaga naming antayin yung isa niyang katrabaho para sumabay kasi ihahatid na kami sa bahay. Sobrang buti pa din ni Lord and hindi talaga kami pinabayaan ng Panginoon kasi mababait pa din yung mga nakasama namin. Nakakalungkot lang kasi dapat masaya kami ngayon dahil pauwi na kami ng Pilipinas. Pero ayun nga, mas inuna niya yung alak and yung pride niya kaysa sa kahihirat na namin mag-ina. Halos lahat galit na galit sa asawa ko kasi nag-aalala nga na baka nga maaksidente dahil nga lasing nang umuwi. Bukod pa dyan yung penalty na kapag nahuli siya ng pulis na nagdadrive ng lasing. Actually, hindi naman ako nag-aalala na baka maaksidente siya or what kasi choice naman niya yun eh. Ang pinag-aalala ko is baka maka-aksidente siya ng mga inosenteng tao. Mukha talaga kaming kawawa ni Sam. Tignan niyo naman yung lagayan namin ng damit kasi wala kaming bag. Nasa plastic lang. Tapos gutom na gutom pa kami. Today is another day and hinatid ko muna si Sam sa school. Then dumiretso na ako dito sa may bilihan ng lugaw. Super sakit pa din ang lalamunan ko and nahihirapan na akong lumunok ng pagkain. Kahit tubig. As of today, galit pa din yung asawa ko pero hindi ko din alam kung saan nagagaling yung galit niya. And syempre, dumaan muna ako sa drugstore para bumili ng gamot pang tonsils. Malapit lang to sa bahay namin and ang bait ng doktor dito kasi niresetahan na niya ako ng gamot and hindi ko na kailangan pumunta ng ospital. So ayun, nakauwi na ako sa bahay and kakainin ko na tong lugaw.
Seafood nga pala yung napili ko and hindi ko alam na may mozzarella cheese pala dito sa ibabaw. Tapos unexpected nga na maanghang pala yung napili kong lugaw. Pero in fairness, mas nakatulong siya sa lalamunan ko. After 5 days, napag-isip-isip siguro ng asawa ko yung nagawa niyang pagkakamali and eto nagtatry na bumawi. Bagong bukas nga pala tong swimming pool dito sa may lugar namin. Kaya siguro sobrang daming tao. Dahil nga nakalimutan ko yung life vest ni Sam, nag-argala sila din ng papa niya. Hindi ko din malaman sa asawa ko bakit ang dami-dami niyang dala. Hindi na nga makapag-antay si Sam kakaantay sa akin. Where did summer go? Where did summer go? I just wanna know, we are just lost kids searching for something. We missed out on everything. We just wanna know, where did summer go? What? I just wanna know. Okay. Go to what? Go to? Oh! Go! Jump! Point. Tashi! Huh? Go! Every night you're not here with me, I get lost all by myself. Doing drugs without you don't give me the same feelings. Tired of feeling like there's nothing I can do. I'm sick and tired of being stuck up in my room. Tell me, just tell me, where have you gone? Alam niyo ba na bigla na lang umulan and nagmadaling mag-asikaso yung asawa ko dahil nga mababasa yung mga gamit namin. Kami naman ni Sam, bumili kami ng pagkain kasi nagugutom na daw siya. Where did summer go? Where did summer go? I just wanna know, we are just lost kids searching for 샤워를 여기 있어. something. 우리 We 못 missed 해. out on everything. We just wanna know, where did summer go? I just wanna know. Alam niyo ba na wala man lang masarap na pagkain dun sa sinuserve nila. Kaya lang kasi si Sam, gutom na daw siya, kaya napilitan na kami bumili dun. Andito na din pala kami sa bahay and medyo busy ako dahil marami kami i-unpack dahil ang dami-daming dala ng asawa kong gamit. After mga ilang oras, nakatulog na din si Sam kasi pagod na pagod maglaro kanina sa swimming pool. Kahit papano, nag-enjoy naman si Sam and ayun naman ang pinaka-importante.